Sa kabilang banda, si Hunter. It has been 20 minutes already, at ang mga girls ay kasama pa rin ng aking ina sa kusina. Hindi mo ba naisip na dapat mong tingnan ang iyong fiancé, Hunter? I mean, alam mo na ang mami mo. Tumawa si Ryan, at alam kong tama siya. Mahirap talagang pakisamahan si mommy. Mahilig siyang makipag-usap at habang nagsasalita ay lagi niyang sinasabi ang lahat kahit na bahagi kung saan dapat ay sikreto. Tama ka, I should really check on her, sabi ko habang tumatayo. Don't worry, she won't talk about the contract. I made her promise it to me. Sabi ni Dad at tumango naman ako. I will still go and check on Sofia. Sabi ko at tumango siya. Ano na ang kulang sa kanya? Pang-aasar ni Ryan at inikot ko ang mata ko. Hindi ako nag-abalang sumagot, bagkus ay pumunta na ako sa kusina. Tingnan mo siya, sabi ni Mommy at napataas ako ng kilay. Pagdating ko sa kusina ay nakita ko ang isang namumula na si Sofia na sinusubukang itago ang kanyang mukha habang nag-uusap ang dalawa. Stop, it's not funny, sabi ni Sofia pero ngumisi lang si Skylar. We both know it's true, Sofia. Sabi niya at nilibot ni Sofia ang mga mata niya. You both should really stop teasing my wife, sabi ko at napaangat ang ulo nila sa akin. Hindi mo pa siya asawa, sabi ni Skylar at nagkibit balikat ako. Whatever she still is, sabi ko at tumawa si Mommy. Honey, go and tell Ryan and your dad dinner is ready. Sabi niya at tumango naman ako. Lumipas ang hapunan ng maayos. Nagkwentuhan kami at nagtawanan. Beside when Mom told my embarrassing moment. Ngayon alam ko na ang pakiramdam ni Sofia nang kausapin siya ni Martha. Ngayon, mag-isa si Mommy sa kusina. Ito na ang tamang oras para kausapin siya. Mom, sabi ko at ngumiti siya sa akin. Yes dear, sabi niya at napabuntong hininga ako. I need to talk to you, it's kinda urgent, sabi ko at sumimangot siya. Okay, ano ba? Okay naman lahat diba? Tanong niya at tumango naman ako. Wala namang nangyaring masama, may hiling lang sana ako sayo, sabi ko at tumango siya sa akin na nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong kapag isasama mo si Sofia para bumili ng wedding dress niya, kailangan mong isama si Tita Samantha, sabi ko at napaungol siya. Don't remind me, I don't stand by this bitch. I'm sure she's going to look at herself more than Sofia. Sabi niya at tumawa ako. Well, about that, I want you to bring Martha with you, sabi ko at sumimangot siya. Sinong Martha? Naguguluhang tanong niya. Si Martha ay isa sa kasambahay ni Sofia. Siya ang nagsilbi sa atin ng hapunan noong araw na pumunta tayo sa kanilang lugar, sabi ko at tumango naman siya. Yeah, I remember her. She was a sweet lady. Nag-comment siya at pumayag naman ako. Well, Sofia called her mama and I wanted to surprise Sofia by making Martha go with you instead of Tita Samantha. Talagang mahal niya si Sofia bilang isang anak, at mahal siya ni Sofia tulad ng kanyang sariling ina. So possible bang sumama siya sa'yo? Tanong ko at tumango naman siya. Of course, and I'm happy that it would be Martha than Samantha. This way, I know I can enjoy my shopping without having to glare at Samantha every moment. Sabi niya at tumango naman ako. Thanks Mom, sabi ko at niyakap siya. No need to thanks me, Hunter. I know how much you love her and today when you asked this I am very happy na inalagaan mo siya. Sabi niya at napangiti ako. That I do, sabi ko at ngumiti siya. Don't worry Hunter, she will see it soon tapos hindi ka na magrereklamo. Sabi niya at nilibot ko ang mata ko. I'm not complaining, I'm just wishing we could be together talaga. Bulong ko at binigyan niya ako ng mahinang ngiti. Magiging okay din, huwag kang mag-alala, sabi niya at tumango naman ako. Well, I will go to her. I will let you finish this, sabi ko at tumango naman siya. Naglakad ako papunta sa sala, kung saan nakaupo silang lahat. Pumwesto ako malapit kay Sofia dahil isa na lang ang natitira at iyon ay katabi niya. Pinulupot ko ang isang braso ko sa balikat niya. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ko at napangisi si Ryan. Nako, wala masyado. Anyway, kailan ang kasal? Tanong ni Ryan at naramdaman kong humigpit si Sofia sa tabi ko. In 2 weeks time or 1 month. Hindi ko talaga naisip. Nagkibit balikat ako at napabuntong hininga si Skylar. Seryoso ka ba ngayon? Tanong niya, at nilibot ko ang mata ko. Anak, kung ano man ang desisyon mo, ay pag-isipan mong mabuti at mag-ingat talaga. I had some bodyguard who caught some media people outside the house. They are all eager to see your future wife. Babala ni Dad at tumango naman ako. Para sa isang maikling panahon, ganap kong nakalimutan ang tungkol sa media. Tahimik silang lahat sa mga oras na ito. Bakit ngayon? Oo, ganyan din sila sa kasal namin. Napabuntong hininga si Skylar. I really don't know about that but I will try my best to let them out of all the wedding stuff. I don't want them to spoil anything.
Siguro sa wedding night, I will let them take some pictures so that tumigil na sila sa pagiging masyadong maingay, sabi ko at tumawa sila. Lagi silang maingay. Kaya naman sila nagtatrabaho bilang media, sabi ni Sofia at nagtawanan kami. Nako, hindi mo ako hinintay bago magsalita. Nakasimangot si Ma'am pagpasok niya. Tumawa ako habang pumunta siya at umupo sa kandungan ni Dad. Honey, hindi ka na bata at hindi na rin ako, sabi ni Dad at tumaas ang isang kilay ni Mommy. At maaari ko bang malaman kung bakit mo sinasabi sa akin iyon? Tanong ni Mommy at nagkibit balikat si Dad. Hindi ka kasi magaan at masakit ang mga paa ko. Sabi niya at napabuntong hininga si Mommy. Humagalpak kami ng tawa habang pilit na inaalis ni Dad si Mommy sa kandungan niya. Oh, sa sofa ka matutulog sa buong linggo, sabi ni Mommy at napaungol si Dad. Natigilan kami sa kakatawa habang pinapanood ang laban nila. Pinulupot ko ang braso ko sa balikat ni Sofia at medyo sumandal siya sa akin. Ang gabing ito ay hindi maaaring maging mas mahusay. Sa kabilang banda, si Sofia. Naging maayos ang dinner. Marami kaming napag-usapan at nakilala ang isa't isa. Nagpalit kami ni Skylar ng mga numero ng telepono para magkausap kami. Ang sarap sa pakiramdam na malaman na bukod kina Mama at Papa, mayroon akong ibang mga taong talagang may gusto sa akin. Umalis kami sa bahay nila bandang hating gabi, at ngayon ay nasa sasakyan na. Tahimik ang biyahe. Kahit anong sabihin sa akin ni Tita Amanda ay nasa isip ko pa rin. Ano ang gusto ni Hunter? Lagi niyang ginagawa ang lahat ng gusto ko nang walang sinasabi. Nakuha niya ang tiwala ko dati. Alam kong mas gusto ko siya ngayon, at alam ko rin na hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Palagi siyang nandyan para sa akin, at lagi siyang nakatayo para sa akin. Anong iniisip mo? Tanong ni Hunter na nakatingin sa akin. Wala naman. Pagsisinungaling ko at hindi siguradong tumango siya. Alam mo namang mapagkakatiwalaan mo ako diba? Tanong niya at tumango naman ako. I know and I do trust you, totoo kong sabi at ngumiti siya. Halika dito. Binuksan niya ang braso niya at ipinulupot sa balikat ko. Hinila niya ako papasok sa kanya, at ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya. Ang sarap sa pakiramdam. Gayunpaman, alam kong kailangan kong kausapin siya tungkol sa sinabi ni Tita Amanda. Hunter, tanong ko pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Anong gusto mo? Tanong ko at humiwalay sa kanya. Naguguluhan siyang tumingin sa akin. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya. Ano bang gusto mo, Hunter? Alam kong ginawa mo ang lahat sa paraang gusto kong mangyari, pero ano ang gusto mo? Tanong ko at napabuntong hininga siya. Wala akong gusto, Sofia. Kung ano man ang nagpapasaya sa'yo ay mapasaya mo ako. Sabi niya, pero alam kong kalahati iyon ng katotohanan. Paano kung may gusto akong ibigay sa'yo? Tanong ko at sumimangot siya. Ano ang gusto mong ibigay sa akin? Tanong niya. Whatever you want me to give you. Sinsero kong sabi, at seryoso siyang tumingin sa akin ng ilang segundo. Sir, nandito na po tayo. Pareho kaming natigilan ng magsalita ang driver. Tumikhim si Hunter at tumango. Salamat, sabi niya at humakbang palabas. Bumuntong hininga ko at lumabas. Pumunta si Hunter sa kwarto niya at alam kong pilit niyang binabaliwala ang tanong ko. Hinawakan ko ang wrist niya bago siya nakarating sa kwarto niya. Kinailangan kong literal na tumakbo gamit ang aking mga heels sa hagdan upang maabutan siya. Hunter, please sagutin mo ang tanong ko, sabi ko at napabuntong hininga siya. Sofia, wala akong gusto. Sabi niya at napaungol ako. Stop fucking lying. Alam nating pareho na hindi ito ang katotohanan. I snapped and seconds later nakasandal ang likod ko sa pader. Tiningnan niya ako ng masama, at humigpit ang hawak niya sa magkabilang braso ko. I just freaking want you, that's all. Sabi niya at alam kong nagsasabi siya ng totoo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga mata. Muli na namang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Tita Amanda. Mahal ka niya kaya gusto ka lang niya. Binitawan niya ang mga braso ko, at papunta na siya sa kwarto niya nang pigilan ko siya. Kung gayon, ano ang pumipigil sa iyo? Tanong ko at nanlaki ang mata niya. Lumapit ako sa kanya at tumayo ng ilang pulgada mula sa kanya. Gusto mo talaga? O sinasabi mo lang yan kasi feeling mo dapat mo gawin? Tanong niya at napabuntong hininga ako. I trust you, Hunter, sabi ko at umabot ako para halikan siya. Medyo nagulat siya, pero sa huli ay gumanti din ng halik. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya habang siya naman ay nakapulupot sa bewang ko. Pumunta ang isang braso niya sa likod ng hita ko at binuhat ako. Hingal na hingal ako habang pinulupot ko ang mga binti ko sa bewang niya. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para pasukin ang bibig ko, at napaungol ako nang tumama muli ang likod ko sa dingding, pero sa pagkakataong ito ay mas malakas. Humiwalay ako para magpahangin pero pinagpatuloy niya ang paghalik niya sa leeg ko. Hindi na niya kailangang gumawa ng labis na pagsisikap dahil ang aking damit ay nasa balikat at nakuha niya ang ganap na access. Napaungol ako nang sipsipin niya ang leeg ko. Umungol siya at naramdaman kong gumalaw kami.
Maya-maya, dumampi ang likod ko sa malambot na kama na nasa ibabaw ko si Hunter. Sigurado ka bang gusto mo? Hinihingal na tanong niya at tumango naman ako. Sabihin mo, utos niya, gusto ko, sabi ko at tumango siya. Hindi ka magsisisi, love. Sabi niya sabay halik sa cheeks ko. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba sa leeg ko, at sinimulan ang kanyang mga halik. Naramdaman kong hinila niya ang damit ko at maya-maya ay nasa sahig na ito kasama ang shirt niya. Humiwalay siya at tumingin sa akin. Wala akong suot na bra kaya tumambad ako sa harapan niya. Beautiful, bulong niya at namula naman ako. Sumandal siya at sinimulang halikan ang tiyan ko, at mas bumaba. Hinanap ng daliri ko iyon sa buhok niya. Matapos ang ilang saglit na halik niya ay humiwalay siya. Hindi ka magsisisi, I promise. Alam kong wala akong pagsisisihan sa umaga. Sa kabilang banda, si Hunter. Humiga si Sofia sa tabi ko at nakayakap sa gilid ko. It was already 3 AM at ilang minuto ko lang siya hinayaang makatulog. Mukha siyang payapa habang natutulog. Inalis ko ang buhok niya sa mukha niya at inilagay iyon sa kanyang hubad na likod. Ang mainit niyang hininga ay bumabagsak sa aking dibdib habang siya ay nagpapahinga. Alam kong masasaktan siya bukas, at kailangan niyang alagaan. Hindi ako aalis sa tabi niya. Hinalikan ko siya sa noo, at medyo hinila ko pa ang cover sa kanya. Mukha akong kilabot habang pinagmamasdan siyang natutulog pero wala akong pakialam. Siya lang ang gusto ko at nakuha ko. Nagtiwala siya sa akin, at natuwa ako para doon. Napabuntong hininga ako at pumikit. Kailangan kong magpahinga, para maalagaan ko siya bukas. Sa kabilang banda, si Sofia. Kinabukasan, nagising ako sa mga ilaw ng kwarto. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita kong wala ako sa kwarto ko. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Hunter na inaantok sa tabi ko. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, nang pumasok ang mga alaala ko kagabi. Nakahiga siya sa tiyan niya at nakayakap sa akin ang isang braso. Natuwa ako na nakasuot ako ng saplot at suot ko ang shirt niya. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya, pero hinigpitan niya iyon. Bumuntong hininga ako at sinubukan sa huling pagkakataon. Nakahinga ako ng maluwag nang magawa ko ito. Tumayo ako at nagsisi agad. Sumirit ako sa sakit at napahawak sa poste ng kama. What the, you could have to wake me up, sabi ni Hunter mula sa likuran ko at inikot ko ang mga mata ko. No, kaya ko naman, sabi ko at tumayo ulit. Nakarinig ako ng buntong hininga, at ang sumunod na nalaman ko ay binubuhat ako ng bridal style. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at ngumiti siya. Good morning, sabi niya sabay halik sa noo ko. Morning, sabi ko. Pumasok siya sa banyo at pinaupo ako sa counter. Pumunta siya sa bathtub at binuksan ang gripo. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ko habang nilagyan niya ng sabon ang tubig at nagsimulang lumabas ang mga bula. What does it look like? Nakangisi niyang tanong. Kaya ko ang sarili ko, sabi ko at inikot niya ang kanyang mga mata. Naglakad siya palapit sa akin, at ibinuka ang mga paa ko para makatayo siya sa pagitan nila. Sumandal siya at bamulong sa tenga ko. Alam ko pero gusto kitang alagaan. Papayagan mo ba ako? Hindi na niya ako hinintay sumagot nang sinimulan niyang halikan ang leeg ko at bumaba. Nakagat ko ang labi ko at napabuntong hininga nang madali niya akong binuhat at naglakad patungo sa tub. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga paa ko at dumampi ito sa mainit na tubig. Hinubad niya ang shirt na suot ko at itinapon sa kung saan sa banyo. Relax babe, sabi niya habang nasa likod ko. Umupo siya at hinila ako papasok sa kanya, at maya-maya lang ay naramdaman ko ang mainit na tubig sa aking buong katawan. Ang sarap sa pakiramdam. Dahan-dahan niyang idinampi ang hinlalaki niya sa tiyan ko, at pinamintes ang mga halik sa leeg ko. Tumalikod ako at yumakap sa kanya. Medyo nagulat siya pero tinakpan niya ito ng ngiti. Sumandal ako at sinimulang halikan ang leeg niya gaya ng karaniwan niyang ginagawa sa akin. Itinagilad niya ang ulo niya at hinila ako sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balakang, habang ako ay gumagawa ng ilang love bite sa kanyang leeg at dibdib. Matapos ang tila mga oras, sa wakas ay lumabas na kami ng banyo. Nakatapis ako ng tuwalya sa dibdib ko habang ang isa naman ay pinulupot niya sa bewang niya. Pumihit siya para magsuklay at doon ko lang napansin ang mga pulang marka sa likod niya. Nanlaki ang mata ko nang mapagtanto kung may mga marka ng kuko yun. Ginawa ko ba yun sa'yo? Tanong ko at mukhang naguguluhan siya. Ano? Tanong niya. Sa likod mo. Tanong ko at tumalikod siya sa salamin. Nang tingnan niya ito ay napangiti siya. You were kind of wild if you know what I mean, kumindat siya at namula naman ako. Sorry for your back, sabi ko at tumawa siya. Nakuha ko na ikaw, kaya pantay na tayo. Sabi niya at tinignan ko siya ng naguguluhan. Anong ibig sabihin yan? Halika dito, sabi niya at naglakad na ako papunta sa kanya. Pinaharap niya ako sa salamin at napabuntong hininga ako nang makita ko iyon.
Binigyan niya ako ng hiki sa aking leeg at balikat. Sabi sa'yo pantay na tayo. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Ngayon maghanda ka, magluluto ako ng almusal sa ibaba. Sabi niya at tumango naman ako. Kumuha siya ng shirt at isinuot kasama ng sweatpant. Lumabas siya ng kwarto at pumunta ako sa closet ko. Nagbihis ako ng isa sa mga shirt niya. Tinatamad akong mag-makeup at alam kong makikita ang mga hiki. Natagpuan ko si Hunter malapit sa oven na naglalabas ng aming almusal. Nilagay niya ito sa isang plato at pinatay ang oven. Lumingon siya at nang makita niya ako ay nanlaki ang mga mata niya. Ngumiti ako at kinuha ang isa sa mga plato sa kamay niya. "You're such a tease," sabi niya at tumawa ako. "So how is it?" tanong ni Hunter at napangiti ako. "It's delicious thanks," sabi ko habang kinakain ko ang una kong kagat at ngumisi siya. Alam kong ako ay isang mahusay na chef at hindi na kailangang magpasalamat sa akin na ito ay isang kasiyahan na magtrabaho para sa iyo. Proud niyang sabi at natawa naman ako. Maya-maya ay sumama na siya at natapos na rin kami ng breakfast. Nang matapos kami maghuhugas na sana siya pero pinigilan ko siya. "Ikaw ang nagluto kaya ako ang maghuhugas," sabi ko at tinaasan niya ako ng kilay. "No, go and rest. Tatapusin ko ito ng mabilis," sabi niya at nilibot ko ang mata ko. "No, ako na ang maghuhugas ng pinggan," sabi ko at tumawa siya. "Fine, hindi kailangan maging bossy," sabi niya at sinamaan ko siya ng tingin. "I'm not," sabi ko at ngumusi siya. "Ang cute mo kapag galit ka," sabi niya at nilibot ko ang mata ko. Idiniin niya ang harapan niya sa likod ko at sumandal sa tenga ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko na bumababa sa puweten ko. Pinisil niya iyon at napabuntong hininga ko. "Hihintayin kita sa kwarto natin," bulong niya at tumango naman ako na hindi makapaniwala sa boses ko. Ang ating kwarto, hindi na ito mukhang kakaiba ngayon. Parang homey. Bumuntong hininga ako at naghugas ng pinggan. Wala masyadong tao kaya mabilis akong natapos. Pinunasan ko ang aking mga kamay at pumunta sa kwarto. Nang makarating ako ay nakita ko si Hunter sa kama, ang likod niya sa board habang nanonood ng movie na nilagay niya lang. Pumasok ako at ngumiti siya nang makita niya ako. Binuksan niya ang isang braso niya at napayakap ako sa gilid niya. Ito ay pakiramdam na mas komportable at mas ligtas. "Ngayon tutulungan mo ba ako dito?" tanong niya at napahagikik ako nang makita ko ang tinuturo niya. May malaking tent siya sa sweatpants niya. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.